Inabandona sa gitna ng unos, naging basura sa mata ng pamilyang Montemayor sa mismong gabi ng aking panganganak. Ang asawa kong si Rafael, piniling maniwala sa kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso ko. Hindi sa akin ang batang yan. Ang mga salitang tumapos sa pangarap ko. Pero ang pusong tinapak-tapakan ay muling babangon para sa paniningil. Magagawa ko bang magpatawad o sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap ko? Abangan ang pagbangon ni Tala. Hindi dugo ng mga Montemayor ang batang yan. Basura ang pinagmulan mo, Tala. Kaya huwag kang magtaka kung bakit basura rin ang iniluwal mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng silid sa ospital. Malamig, direkta, at walang bahid ng awa. Sa gitna ng dilim, tanging ang nanlalabing liwanag ng emergency light ang nagbibigay ng anyo sa kanyang figura. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, ngunit ang puso ay mas matigas pa sa semento ng kanilang mansyon. Saka lamang lumingon ang kamera ng tadhana kay Tala. Nakahiga siya sa manipis na kama ng ospital, pawis na pawis, at halos wala ng lakas, matapos ang ilang oras na pakikipagbuno sa kamatayan upang isilang ang kanyang panganay. Sa kanyang mga bisig, nakayakap ang isang maliit na sanggol, si Liway, na balot ng puting kumot. Ang init ng katawan ng bata, ang tanging bagay na nagpapaalala kay Tala na buhay pa siya. Katatapos lang niyang ihinga ang lahat ng hirap ng panganganak. Tanging pag-ibig sana ang dapat niyang maramdaman, ngunit ang bumati sa kanya ay ang malupit na hatol ng kanyang biyenan. Anong sinasabi niyo, Mama? Garalgal ang boses ni Tala. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Bawat salitang binibitawan niya ay tila may kasamang bubog. Inihagis ni Doña Imelda ang isang piraso ng papel sa dibdib ni Tala. Ang puting sobre ay bumagsak sa ibabaw ng kumot ng sanggol. Basahin mo yan. Iyan ang resulta ng DNA test na ipinagawa ko habang wala kang malay. Hindi si Rafael ang ama. Niloko mo kami. Ginamit mo ang katawan mo para makapasok sa pamilyang ito. At ngayon, ang dumi mo ay nakaukit na sa mukha ng batang iyan. Nanginginig ang mga daliri ni Tala habang sinusubukang abutin ang papel. Hindi niya kailangang basahin ang nakasulat. Alam niya ang katotohanan. Alam niya kung sino ang tanging lalaking hinawakan niya sa buong buhay niya. Tumingala siya, naghahanap ng kakampi. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Rafael, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya ng langit noong sila ay ikinakasal. Rafael, mahal, tawag ni Tala. Ang kanyang tinig ay isang pagsusumamo na kayang magpaiyak kahit ng mga anghel. Sabihin mo sa kanya, alam mong hindi totoo ito. Ikaw lang, Rafael. Ikaw lang. Ngunit hindi lumapit si Rafael. Nanatili siyang nakatayo sa anino. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila isang taong pasa ng buong mundo. Ngunit walang lakas na itayo ang sariling dangal. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang asul na folder mula sa kanyang likuran at inilapag ito sa dulo ng kama. Pirmahan mo na yan, Tala, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang robot na sumusunod sa programa. Ayoko ng gulo. Sinabi ni Mama ang totoo. Hindi ko kayang manindigan para sa isang kasinungalingan. Tapos na tayo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Tala. Ang sakit ng panganganak ay wala sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay hanggang sa wala ng matirang dugo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring kukuha ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Rafael, pati ba ikaw? Bulong ni Tala. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak ito sa pisngi ng natutulog na si Liway. Ito ang anak mo. Tumingin ka sa akin. Rafael, huwag mo kaming itapon ng ganito.
Lalong naging malupit ang tinig ni Doña Imelda. Lumapit siya at hinablot ang braso ni Tala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa maputlang balat ng manugang. Huwag mo siyang tawaging asawa. Wala kang karapatan. Mula sa sandaling ito, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Montemayor. Pinalayas na kita sa mansyon. Ang lahat ng gamit mo ay nasa labas na ng gate. At ang batang iyan, isama mo siya sa tondo. Doon sa basurahan kung saan ka nanggaling. Hindi na nakasagot si Tala. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng nanghina. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila bumigay sa bigat ng kawalang pag-asa. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa bukana ng pinto nang tuluyan silang talikuran ni Rafael. Ang dagundong ng kulog sa labas ng ospital ay tila sumasabay sa pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Isang marahas na tulak mula sa nurse na binayaran ni Doña Imelda ang nagpilit kay Tala na tumayo. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti, wala siyang tsinelas, tanging ang manipis na gown ng ospital ang takip sa kanyang katawan. Karga-karga niya si Liway. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid, dumaan sa mahabang pasilyo na tila walang katapusan. Bawat hakbang ay isang parusa. Bawat tingin ng mga taong nadadaanan niya ay tila isang hatol ng kahihiyan. Pagdating sa labas ng ospital, ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang tubig ay malamig na humahagupit sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Nakatayo si Tala sa gilid ng kalsada, basang-basa. Yakap-yakap ang kanyang anak na nagsimula na ring umiyak sa ginaw. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng unos. Paano ko itatayo ang isang buhay para sa aking anak kung ang tanging pundasyong mayroon ako ay ang mga durog na piraso ng aking puso? Ang amoy ng tondo ay hindi katulad ng halimuyak ng mga rosas sa hardin ng mga Montemayor. Ito ay amoy ng napanis na pag-asa, halong lansa ng isda at alikabok ng kalsada. Ito ang unang kaisipang pumasok sa diwa ni Tala nang magising siya sa loob ng barong-barong ni Lola Rosa. Ang sikat ng araw ay pilit na tumatagos sa mga siwang ng dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at kalawiting yero. Wala na ang malambot na kutsyon at aircon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matigas na papag at ang maalinsangang hangin na nagmumula sa estero. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Liway. Ang maliit na dibdib ng sanggol ay marahang tumataas at bumababa. Isang himala sa gitna ng ganitong karukhaan. Tumingin si Tala sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay bihasa sa paghawak ng mamahaling drafting pen at pagguhit ng mga skyscraper. Ngayon ay puno na ng sugat at kalyo. 3 buwan na ang lumipas mula nang itapon siya sa labas ng mansyon at bawat araw ay isang pakikipagsapalaran kung may kakainin ba sila bukas. Tala, apo, gising ka na ba? Ang boses ni Lola Rosa ay marahan, parang paggaspas ng pakpak ng ibon. Ang matanda ay bulag, ngunit ang kanyang mga kamay ay bihasa sa pagkilos sa loob ng maliit na espasyo. Dinama ng matanda ang sahig hanggang sa maabot ang isang platito ng tuyo at isang maliit na tumpok ng kanin. Kumain ka na. Kailangan mo ng lakas para sa pagtitinda sa Divisoria. Naramdaman ni Tala ang pananakit ng kanyang lalamunan. Lola, dapat ay ako ang nag-aalaga sa inyo. Pero heto, nakikitira na kami. Kayo pa ang nagpapakain sa amin. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting tila nagdadala ng liwanag sa madilim nilang silid. Ang pamilya ay hindi sinusukat sa kung anong meron tayo, kundi sa kung sino ang kasama natin sa hirap. Huwag kang mag-alala. Ang mga bituin ay mas nagniningning kapag ang langit ay madilim. Pagdating ng hapon, ang kalsada ng Divisoria ay naging entablado ng pagtitiis ni Tala.
Nakatali si Liway sa kanyang likuran gamit ang isang lumang kumot. Ang init ng katawan ng anak ang nagsisilbing lakas niya habang sumisigaw sa gitna ng siksikan. Isda! Sariwang isda! Bili na kayo rito! Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humahawak sa madulas at malansang balat ng bangus. Ang bawat kaliskis na tumatalsik sa kanyang muka ay tila paalala ng kanyang layo sa buhay na iniwan. May mga pagkakataong ang mga dating kakilala sa unibersidad ay dumadaan at mabilis na itinutungo ni Tala ang kanyang ulo. Ikinukubli ang muka sa likod ng kanyang maduming apron. Hindi dahil sa ikinahihiya niya ang trabaho, kundi dahil ayaw niyang makita nila ang mga mata ng isang arkitektong ngayon ay nagtitimbang na lamang ng mga lamang dagat. Sa pag-uwi nila sa gabi, ang pagod ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang mga binti. Umupo si Tala sa tabi ni Lola Rosa habang ang matanda ay umaawit ng isang malambing na kundiman para kay Liway. Ang himig ay lumulutang sa hangin. Tila pansamantalang pinuputol ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay at busina ng mga jeepney sa labas. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang kahirapan ay tila nawawala at tanging ang pagmamahal na lamang ang nananatili. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol. Naramdaman ni Tala ang kakaibang katahimikan mula sa kanyang likuran. Agad niyang tiningnan si Liway. Ang sanggol ay hindi na gumagalaw ng normal. Ang kanyang maliliit na labi ay nagsisimulang magkaroon ng kulay na tila ube. At ang bawat hininga nito ay tila isang hirap na paghikbi. Liway! Liway, anak? Ang boses ni Tala ay puno ng takot. Hinawakan niya ang dibdib ng anak at doon naramdaman niya ang napakabilis at hindi regular na tibok ng puso ng sanggol, parang isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa hawla. Agad na kinabahan si Lola Rosa kahit hindi nakakakita. Tala, anong nangyayari? Bakit ganyan ang tunog ng paghinga ng bata? Lola, ang asul. Nagiging asul ang mga kuko niya. Sigaw ni Tala habang mabilis na binabalot ang anak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng sa anak niya. Ang lahat ng perang inipon niya mula sa pagtitinda ng isda, ang mga barya na tila dambuhalang kayamanan sa kanyang paningin, ay alam niyang hindi sasapat para sa kung anong mangyayari. Habang tumatakbo si Tala sa madilim na eskinita ng tondo, dala ang kanyang anak na tila unti-unting nauubusan ng buhay. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Doña Imelda na tumatawa habang sinasabing basura ang pinagmulan niya. Nakarating sila sa isang maliit na charity clinic. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa malamig na silya, lumabas ang doktor na may dalang balita na tila isang hatol ng bitay. Mrs. Montemayor, Miss Tala. May congenital heart disease ang anak niyo. Isang butas sa puso. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon, kundi ay hindi siya magtatagal. Napaluhod si Tala sa malamig na sahig ng klinika. Ang halaga ng operasyon na binanggit ng doktor ay halagang hindi niya kikitain kahit magtinda pa siya ng isda sa loob ng 100 taon. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang mukha ang muling lumitaw sa kanyang alaala. Si Rafael, ang lalaking may kakayahang iligtas ang kanilang anak. Ngunit ang lalaki ring tumalikod sa kanila sa gitna ng bagyo. Doon sa madilim na sulok ng klinika, isang lihim na panata ang nabuo sa puso ni Tala. Isang panata na mas matibay pa sa anumang gusaling balak niyang itayo noon. Huwag mong dungisan ang sahig ng aking mansyon ng iyong mga paang galing sa putikan, Tala. Manatili ka riyan sa labas kung saan nararapat ang mga katulad mo. Ang tinig ni Siena ay matalim pa sa labaha. Umaalingaw-ngaw sa malawak na hardin ng mga Montemayor habang nakatayo siya sa veranda. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestido na kulay rosas. Hawak ang isang baso ng imported na wine habang pinagmamasdan si Tala na parang isang peste na naglakas loob na pumasok sa kanyang paraiso.
Dito sa loob ng bakurang ito, ang bawat hininga ay amoy ginto at mamahaling pabango. Napakasakit isipin na ilang kilometro lang ang layo. Ang anak ni Tala ay unti-unting nauubusan ng hininga sa loob ng isang barong-barong. Ang kaibahan ng dalawang mundo ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin. Sienna, nakikiusap ako. Ang boses ni Tala ay halos pabulong na dahil sa hirap at pagod. Hindi ako nandito para sa sarili ko. Si Liway, ang anak ni Rafael, may butas ang puso niya. Kailangan niya ng operasyon. Kahit pautang lang, kahit anong kapalit gagawin ko. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Sienna. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ni Tala. Huminto siya sa harap ni Tala at itinuro ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng hayop na may kaunting bahid ng putik mula sa paglalakad niya sa garden. Gusto mo ng pera? Sige, pero bago yon, ipakita mo muna sa akin kung gaano mo kamahal ang anak mo. Nakangising sabi ni Sienna. Linisin mo ang sapatos ko gamit ang iyong mga kamay. Walang tela, walang brush. Gusto kong makitang ang dumi ng sapatos ko ay lumilipat sa iyong mga daliri. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang dangal ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Tumingala siya sa itaas na palapag ng mansyon at doon, sa likod ng malalaking bintanang salamin, nakita niya ang anino ni Rafael. Nakatayo ito, nakatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng isang segundo. Isang segundo ng pag-asa na baka bumaba ang asawa niya at pigilan ang kahibangan na ito. Ngunit mabilis na umiwas ng tingin si Rafael. Dahan-dahan niyang isinara ang kurtina. Tila tinatapos na ang anumang ugnayan nila ng babaeng minsang naging kabiyak ng kanyang puso. Ang pagtalikod na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Tala sa kanyang buong buhay. Sa gitna ng panunuyo ng kanyang lalamunan at pag-init ng kanyang mga mata, dahan-dahang lumuhod si Tala sa harap ni Sienna. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento. Sinimulan niyang kuskusin ang putik sa sapatos ni Sienna gamit ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang lamig ng balat ng sapatos at ang lagkit ng putik, ngunit mas ramdam niya ang bigat ng kahihiyang bumabalot sa kanya habang naririnig ang tawanan ng mga katulong na nanonood mula sa malayo. Ayos na ba ito na? Bulong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang ilang barya ay inihagis ni Sienna sa kanyang paanan. Mga barya na sadyang hindi sapat para sa isang operasyon, kundi pambili lamang ng ilang araw na gamot. Iyan ang halaga mo ngayon, Tala. Isang basahan! Wika ni Sienna bago tumalikod at pumasok sa loob ng malamig na mansyon. Habang pinupulot ni Tala ang mga barya mula sa lupa, nararamdaman niya ang bawat butil ng buhangin na dumidikit sa kanyang palad. Hindi niya ito ginagawa dahil wala siyang kwenta. Ginagawa niya ito dahil bawat barya ay isang minuto pa ng buhay para kay Liway. Ito ang kanyang golden moment. Isang sakripisyong hindi kayang intindihin ng mga taong nabubuhay sa luho. Nang papalabas na si Tala sa gate, isang matandang katulong, si Aling Nena, ang mabilis na lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang basahan na tila naglilinis, ngunit nang dumaan ito sa tabi ni Tala, mabilis itong may iniabot na isang maliit at lumang sobre. Itago mo ito, Tala. Huwag mong bubuksan hanggat hindi ka nakakalayo. Mabilis na bulong ng matanda bago nagmadaling bumalik sa loob. Naglakad si Tala palayo sa mansyon. Hindi lumingon kahit isang beses. Ang sikat ng araw ay tila sumasalamin sa mga luhang, hindi niya hinayaang pumatak sa harap ng kanyang mga kaaway. Nang makarating siya sa dulo ng kalsada, binuksan niya ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang susi at isang papel na may nakasulat na address sa isang liblib na bahagi ng lungsod. Saan dadalhin ni Tala ang susing ito? At ano ang sikretong itinatago ni Aling Nena na maaring magpabago sa kapalaran ng mga Montemayor?
Ang galit na nananalaytay sa mga ugat ni Tala ay unti-unting naging isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga maruming kamay at nangako sa kanyang sarili. Hinding-hindi na ako luluha sa harap niyo. Balang araw, ang mga sapatos na ito ang gagamitin ko para tapakan ang lahat ng pader na itinayo niyo laban sa akin. Ang bawat guhit ng lapis sa papel ay hindi lamang sining. Ito ay isang hihiyaw ng pag-asa na pilit binubura ng tadhana. Sa isang maliit at madilim na sulok ng tondo, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang upos ng kandila, muling hinawakan ni Tala ang isang bagay na akala niya ay kinalimutan na niya. Isang lapis. Ngunit bago ang katahimikang ito, dinala muna siya ng kanyang mga paa sa address na ibinigay ni Aling Nena, isang lumang gusali, sa kanto ng isang makipot na eskinita. Doon niya nakilala si Gabo. Ang lalaking ito ay hindi nakasuot ng mamahaling barong, kundi isang simpleng t-shirt na may mantsa ng tinta. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talinong, kayang tapatan ang kahit sinong abogado ng mga Montemayor. Kilala ko ang tatay mo, Tala. Simula ni Gabo, habang iniabot ang isang basong tubig sa kanya. Ang boses niya ay malalim. May dalang kapanatagan na matagal nang hindi nararamdaman ni Tala. Isa siyang mahusay na arkitekto bago siya nilamon ng sistema. At alam ko na hindi lang ikaw ang biktima rito. Ang pamilyang Montemayor ay isang higanteng kumakain ng maliliit na pangarap para lang mapatayo ang kanilang mga toreng ginto. Sa gabing iyon, nalaman ni Tala ang isang katotohanan na nagpaliyab sa kanyang galit. Ang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang pamilya noon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pag-atake ni Doña Imelda upang matiyak na si Tala ay mawawalan ng kakampi at mapipilitang pumasok sa kanilang pamilya bilang isang sunod-sunuran. Ngunit ang pait ng nakaraan ay natakpan ng isang mas masakit na kasalukuyan. Isang malakas na ingay ng mga makina ang gumising sa buong tondo kinabukasan. Ang tunog ng mga dambuhalang bulldozer ay tila huni ng mga halimaw na handang lumamon ng mga barong-barong. Demolisyon! May demolisyon! Ang sigaw na namayani sa kalsada. Nakita ni Tala ang kanyang kaibigang si Mang Tino, ang matandang nagpapahiram sa kanya ng pushcart noon. Napilit hinaharangan ang mga tauhan ng kumpanyang Montemayor. Ang mga pader na gawa sa kahoy ay nagbagsakan, lumilikha ng dambuhalang alikabok na tumatakip sa paningin ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tala ang logo ng Montemayor Group sa gilid ng mga truck. Sila ang may-ari ng lupang ito. Sila ang wawasak sa huling kanlungan ng mga mahihirap. Sa kabila ng kanyang takot, walang nagawa si Tala, kundi panoorin ang pagguho ng mga tahanan. Ang bawat piraso ng yero na nayuyupi ay tila tunog ng pagkabasag ng kanyang sariling puso. Doon niya naintindihan, ang mga Montemayor ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat. Nang sumapit ang hating gabi, sa gitna ng mga guho at katahimikan ng tondo, naupo si Tala sa tabi ng natutulog na siliway. Inilabas niya ang lumang lapis na ibinigay ni Lola Rosa, ang tanging alaala ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment. Ang mga daliri niyang dati ay malambot, ngayon ay magaspang na sa hirap, ay nagsimulang gumuhit sa likod ng mga lumang flyer na pinulot niya sa kalsada. Hindi siya gumuguhit ng mga bahay, gumuguhit siya ng isang plano kung paano itatayo ang isang bukas na hindi na kailanman matatapakan ng kahit sino. Bawat guhit ay may kasamang dalangin at bawat kurba ay may baong puot. Sa gitna ng kadiliman, unti-unting nabubuo ang isang imahe, isang gusaling may kaluluwa, isang gusaling magiging simula ng kanyang pagbangon. Tala, hindi ka lang arkitekto ng mga gusali. Bulong ni Lola Rosa, mula sa kanyang higaan, tila nararamdaman ang bawat galaw ng kamay ni Tala, kahit siya ay bulag. Ikaw ang arkitekto ng sarili mong tadhana.
Huwag mong hayaang ang kadilimang ito ang tumalo sa'yo. Gamitin mo ito para makita ang liwanag. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Isang bata ang may dalang sulat. Ang papel ay may amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na kilalang kilala ni Tala. Ngunit ang nakasulat sa loob ay hindi galing kay Rafael o kay Doña Imelda. Ito ay isang imbitasyon para sa isang scholarship sa ibang bansa, para sa isang misteryosong patimpalak sa arkitektura. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang selyo ng isang bulaklak na liryo ang naroon. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? Ito ba ay isang bitag? O ang pintuan na matagal na niyang hinahanap upang makatakas sa impyernong ito? Tiningnan ni Tala si Liway na nahihirapang huminga sa kanyang tabi. At pagkatapos ay tiningnan niya ang lapis sa kanyang kamay. Ang kanyang desisyon ay kasing linaw ng mga bituin sa langit. Gabo, tulungan mo ako. Wika ni Tala nang makita niya ang abogado sa labas ng kanyang bintana. Gagawin ko ang lahat. Kahit kailanganin kong maging ibang tao, gagawin ko. Para kay Liway. At para sa lahat ng kinuha nila sa akin. 5 taon. Sapat na panahon para makalimutan ng mundo ang isang babaeng galing sa putikan, ngunit hindi sapat para burahin ang mga latay ng nakaraan sa aking kaluluwa. Ang Manila International Airport ay punong-puno ng ingay at mga taong nagmamadali. Ngunit sa gitna ng dambuhalang gusaling ito, isang babae ang naglalakad ng may kakaibang awtoridad. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling dark glasses. Siya si Lirio, ang arkitektong kinatatakutan at hinahangaan sa buong Southeast Asia dahil sa kanyang mga disenyong tila may buhay at kaluluwa. Sa kanyang tabi, isang batang babae na may edad na 5 ang masayang naglalakad habang hawak ang kanyang kamay, si Liway. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na, malayo sa maputla at asul na kulay nito noon sa tondo. Ang bawat hakbang ng bata ay patunay ng isang himalang binayaran ng dugo, pawis at hindi mabilang na gabing walang tulog. Mommy, is this where we used to live? Tanong ni Liway. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kuryosidad. Tumigil sandali si Tala. Hindi. Si Lirio. Tiningnan niya ang tanawin ng lungsod mula sa malalaking bintana ng airport. Dito tayo isinilang, anak. Pero dito rin tayo muling mabubuhay. Matapos ang operasyon sa Singapore na tinustusan ng misteryosong scholarship, hindi na lumingon pa si Tala. Ginamit niya ang bawat minuto para mag-aral, para magsanay, at para itayo ang kanyang pangalan mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang lirio o white lily ay simbolo ng kadalisayan sa gitna ng dumi. Iyon ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Pinili niyang itago ang kanyang mukha sa media sa loob ng 5 taon. Hinahayaan ng kanyang mga gawa ang magsalita para sa kanya. Nang makarating sila sa kanilang bagong tahanan, isang modernong penthouse na overlooking ang buong syudad, agad na tumakbo si Liway sa kanyang silid. Doon, sa ibabaw ng kama, ay nakalatag ang isang magandang bestidong kulay asul na may mga burda ng bulaklak. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang binihisan ni Tala si Liway. Habang inaayos niya ang laso sa likod ng anak, naalala niya ang gabing pinalaya sila sa ospital na tanging basang kumot lang ang balot sa bata. Ngayon, ang tela sa ilalim ng kanyang mga daliri ay malambot at mahal. Ang kaibahan ng hapdi ng kahapon at ginhawa ng ngayon ay nagdulot ng isang tahimik na luha sa kanyang mga mata, isang luha ng tagumpay. Mommy, why are you crying? Tanong ni Liway habang pinupunasan ang pisngi ng ina. Wala ito, anak. Masaya lang si Mommy dahil sa wakas. Hindi mo na kailangang makaramdam ng ginaw. Sagot ni Tala, bago hinalikan ang noo ng bata. Ngunit ang balikbayan na ito ay hindi para sa bakasyon. Sa loob ng kanyang bagong opisina, naghihintay si Gabo, ang abogado
ay mukhang mas matanda na, ngunit ang ningning ng katarungan sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Inilatag niya ang mga dokumento para sa proyektong Future City, isang dambuhalang urban development project na paglalabanan ng mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Nakahanda na ang lahat tala, wika ni Gabo. Ang Montemayor Group ang pinakamalakas mong kalaban sa bidding na ito. Sila ay baon sa utang at kailangan nila ang proyektong ito para hindi bumagsak ang kanilang imperyo. Hindi nila alam na ang Lirio na kinatatakutan nila ay ang babaeng minaliit nila noon. Naramdaman ni Tala ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya, ang paghaharap na hindi gagamit ng dahas, kundi ng talino. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha, Gabo. Malamig na wika ni Tala. Gusto kong makita kung paano sila luluhod sa harap ng isang basura na ngayon ay may hawak ng kanilang kinabukasan. Kinabukasan, sa loob ng isang marangyang boardroom, nagtitipon ang mga pinakamalaking investors. Naroon si Doña Imelda, mas matanda na ngunit ang kapalaluan sa muka ay nandoon pa rin. At sa tabi niya, si Rafael. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning. Bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga sapatos ni Tala sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na martilyo na humahagupit sa katahimikan ng silid. Lahat ay lumingon. Lahat ay nag-abang. Nang dahan-dahang tanggalin ni Tala ang kanyang dark glasses at tumingin ng direkta sa mga mata ni Rafael, tila tumigil ang paghinga ng lahat ng tao sa loob. Magandang umaga sa inyong lahat. Simulala ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang kapangyarihan. Ako si Lirio, at narito ako para pag-usapan ang hinaharap na kailanman ay hindi niyo magagawang itayo ng mag-isa. Ang baso ng tubig na hawak ni Rafael ay dahan-dahang dumula sa kanyang kamay, bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, isang anino ng kanyang sariling pagkagulat. Mapapansin kaya ni Doña Imelda ang panganib na dala ng babaeng ito, o patuloy siyang magbubulag-bulagan sa kanyang sariling kayabangan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang pader na unti-unting gumuguho sa pagitan namin. Ang matinis na tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat na nagpabalik sa ulirat ng lahat. Ang tubig na natapon mula sa baso ni Rafael ay dahan-dahang gumagapang sa mamahaling carpet, tila isang lason na walang ingay na kumakalat. Ngunit walang sino man ang nag-abalang linisin yon. Lahat ng mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa harap ng mahabang mesa, si Lirio. Miss Lirio, are you okay? May dumi ba sa mukha ko? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay parang haplos ng seda na may talim ng bakal. Isang bahagyang naangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na kasing lamig ng yelo. Dahan-dahang tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang mga alahas ay naglalabas ng mahinang tunog sa bawat galaw, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkalito. Pasensya na, Miss Lirio. Nagulat lang siguro ang aking anak. Hindi namin inaasahan na ang tanyag na arkitekto ng Lirio Designs ay ganito kabata. Matalas ang tingin ng matandang babae. Hinahanap niya sa mukha ni Lirio ang anino ng babaeng pinalayas niya noon sa gitna ng bagyo. Ngunit ang Tala na kilala niya ay isang babaeng dugyot, basang-basa ng ulan at luhaan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay naglalabas ng aura ng yaman at kapangyarihan. Ang makeup nito ay perpekto, ang pananalita ay matatas, at ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Age is just a number, Doña Imelda. What matters is the soul of the structure. Sagot ni Tala habang dahan-dahang inilalatag ang kanyang digital blueprints sa screen. Ang Future City ay hindi lamang tungkol sa semento at bakal. Ito ay tungkol sa katarungan. Isang lungsod kung saan walang sino man ang itatapon sa gilid ng kalsada
dahil lamang sa wala silang pangalan. Habang nagsasalita si Tala, naramdaman niya ang titig ni Rafael. Ang titig na yon ay puno ng pagtataka, sakit, at isang uri ng pangungulila na hindi nito maipaliwanag. Bawat salitang binibitawan ni Tala, bawat kumpas ng kanyang kamay, ay tila isang pamilyar na himig na pilit na inaalala ni Rafael sa kanyang panaginip. Lirio! Pagputol ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Have we met before? Your voice. It sounds like someone I used to know. Tumigil si Tala. Tumingin siya ng diretso kay Rafael sa lalaking minsan niyang tinawag na mahal, sa lalaking pumatay sa kanyang puso. Marahil sa mga balita, Mr. Montemayor, o baka sa inyong mga panaginip, maraming tao ang nagsasabing, pamilyar ako, pero sa huli, ang lahat ay nagkakamali. Ito ang kanyang golden moment. Habang nagpapatuloy ang meeting, dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang fountain pen, isang mamahaling panulat na may nakaukit na maliit na bulaklak ng lirio. Ngunit nang ibaba niya ito, sadya niyang hinayaan na mahulog ang kanyang panyo sa tabi ng silya ni Rafael. Nang yumuko ang lalaki para pulutin ito, ang amoy ng pabango ni Tala ay humalik sa kanyang pang-amoy. Hindi ito amoy ng mamahaling French perfume na karaniwang gamit ng mga socialite. Ito ay amoy ng sariwang bulaklak ng sampagitan na hinaluan ng amoy ng ulan. Napatigagal si Rafael. Ang amoy na yon. Iyon ang amoy ni Tala tuwing gabi sa kanilang maliit na silid noon. Isang amoy na hindi mabibili ng pera. Isang amoy na nakaukit sa kanyang puso bilang simbolo ng tunay na kaligayahan. Matapos ang meeting, nilapitan ni Doña Imelda si Tala. Miss Lirio, we would like to invite you for dinner tonight. Gusto naming pag-usapan ang partnership ng mas malalim. We can offer you more than what other firms can. I don't mix business with pleasure, Doña Imelda. Malamig na tugon ni Tala habang isinisara ang kanyang bag. But for the Montemayors, I might make an exception. Let's see if your offer is truly worth my time. Palis na sana si Tala nang biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Sienna. Nakasuot ito ng isang pulang bestido, mukhang iritado dahil nahuli sa meeting. Agad itong lumapit kay Rafael at humalik sa pisngi nito, isang pagpapakita ng pag-aari na tila gustong ipangalandakan sa buong mundo. Sorry I'm late, babe, wika ni Sienna bago bumaling kay Tala. So you are the famous Lirio? You look familiar. Tiningnan ni Tala si Sienna mula ulo hanggang paa. Ang galit na itinago niya sa loob ng 5 taon ay tila isang bulkang mayo na handang sumabog, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Familiarity is a dangerous thing, Miss Sienna, wika ni Tala. Minsan, ang inaakala nating kilala natin ay ang siya palang wawasak sa atin. Habang naglalakad si Tala palabas, hindi niya napansin na naiwan niyang bukas ng bahagya ang zipper ng kanyang mamahaling leather bag. Sa gitna ng pagmamadali, isang maliit na litrato ang bahagyang sumilip mula sa loob. Isang litrato ni Liway na nakasuot ng uniforme sa paaralan. Napako ang tingin ni Sienna sa litratong yon. Ang mga mata ng bata sa larawan, ang hugis ng labi nito, ay kasing kaisa ng mga mata ni Rafael. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Sienna. Sino ang batang ito? At bakit daladala ng arkitektong ito ang mukha ng isang Montemayor sa kanyang bag? Ang bawat imperyong itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho, hindi dahil sa lakas ng bagyo mula sa labas, kundi dahil sa anay na kumakain sa loob nito. Sa loob ng opisina ni Doña Imelda, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mamahaling chandelier na dati ay nagbibigay ng ningning sa silid, ay tila naglalabas na lamang ng malamlam na liwanag, sumasalamin sa unti-unting pagdilim ng kapalaran ng mga Montemayor. Ang mga papeles na naglalaman ng kanilang mga utang ay nakakalat sa ibabaw ng lamesang nara, mga dokumentong nagsasabing ang kanilang kumpanya ay isang hakbang na lamang mula sa bangkarote.
Paanong nangyari ito, Rafael? Bakit biglang bumagsak ang ating mga shares? Ang sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga daliring may suot na dambuhalang brilyante ay nakaturo sa kanyang anak. Sinabihan kita na ayusin ang proyektong Future City. Kung hindi natin ito makuha, mawawala ang lahat sa atin. Si Rafael ay nakatayo lamang sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagod at pagsisisi. Hindi sapat ang pera natin, Mama. At ang arkitektong si Lirio, hindi siya basta-basta nagpapasilaw sa ating pangalan. May mas malalim siyang dahilan kung bakit niya tayo hinahamon. Habang nagaganap ang kaguluhang ito sa mansyon, si Tala ay nasa kanyang sariling opisina kasama si Gabo. Ang sikat ng buwan ay pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng anyo sa mga dokumentong hawak ni Gabo, mga ebidensya ng lihim na pagnanakaw ni Siena sa kumpanya ng mga Montemayor. Tingnan mo ito, Tala, wika ni Gabo habang itinuturo ang mga bank transfers. 5 taon nang kumukuha ng pera si Siena mula sa kanilang emergency funds at inililipat ito sa isang offshore account. Ginagamit niya ang kumpanya para sa sarili niyang luho habang ang pamilya ni Rafael ay unti-unting nalulubog. Akala nila ay ikaw ang kalaban, pero ang tunay na ahas ay nasa loob na ng kanilang pamamahay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Hayaan mo silang mag-away, Gabo. Ang pinakamasakit na sugat ay iyong nanggagaling sa taong akala mo ay kakampi mo. Ito ang kanyang golden moment. Noong gabing iyon, minaneho ni Tala ang kanyang sasakyan at huminto sa tapat ng mansyonon ng mga Montemayor. Mula sa loob ng kanyang kotse, pinanood niya ang mga bukas na ilaw sa itaas na palapag. Nakita niya ang anino ni na Rafael at Siena na nagtatalo sa veranda. Ang mga galaw ng kanilang mga kamay ay puno ng tensyon. Ang tunog ng kanilang pag-aaway ay hindi man naririnig ni Tala, ngunit sapat na ang makita ang pagkawasak ng kanilang relasyon. Ito ang bunga ng isang kasal na binuo sa pagtatraidor. Dati ay siya ang nasa loob ng bahay na yon, umiiyak at nagmamakaawa. Ngayon, siya ang nasa labas, malaya at mapayapa, habang ang mga kaaway niya ay nagkukulong sa sarili nilang impyerno. Sa loob ng beranda, hindi na nakapagtiis si Rafael. Bakit, Siena? Bakit kailangan mong ubusin ang pondo para sa isang proyektong hindi pa natin hawak? Simula nang mawala si Tala, naging ganito na tayo. Puro hinala, puro pagpapanggap. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng yon sa harap ko, sigaw ni Siena. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Nandito ako dahil kailangan mo ako. Dahil kung wala ako, isa ka lang mahinang lalaki na nakatali sa saya ng kanyang ina. Magpasalamat ka at pinatira ko ang nanay mo sa mansyong ito na dapat ay sa atin na. Ang bawat salita ni Siena ay parang isang sampal sa dangal ni Rafael. Ngunit sa likod ng galit ni Siena, mayroon ding takot. Takot na baka ang arkitektong si Lirio ay may alam sa kanyang mga lihim. Kinabukasan, habang naglalakad si Rafael patungo sa kanyang opisina, isang bata ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang kulay kape na sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging niyang amoy ng sampagita at ulan ang nananalaytay sa papel. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang sobre sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay may isang maliit na litrato ng isang sanggol na may butas sa puso at isang sulat na may isang pangungusap lamang na nakasulat sa Tagalog. Ang batang itinapon mo sa gitna ng unos ay buhay, at ang kanyang bawat tibok ng puso ay paalala ng iyong kadakilaan o ng iyong kasalanan. Ang hininga ni Rafael ay tila tumigil. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay napuno ng biglaang takot at pag-asa. Buhay, buhay ang anak ko, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng napakabilis. Sino ang nagpadala ng sulat?
At ano ang gagawin ni Rafael ngayong alam na niyang may buhay pa ang sanggol na tinalikuran niya noon? Binayaran ako ng iyong ina, Rafael. Ang perang yon ang naging kapalit ng aking katahimikan sa loob ng 5 taon habang ang konsensya ko ay unti-unting namamatay sa bawat araw na lumilipas. Ang mga salitang ito mula kay Nurse Corazon ay tila mga bala na bumaon sa dibdib ni Rafael. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at madilim na karinderya sa labas ng lungsod, malayo sa karangyaan ng Makati. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang init ng kalsada ay hindi alintana ni Rafael. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na pagpintig ng kanyang mga ugat sa sentido. Dahan-dahang inilapag ng matandang nurse ang isang kupas at medyo naninilaw na dokumento sa ibabaw ng lamesang kahoy. Iyan ang tunay na resulta, Rafael. Bago ko palitan ang pangalan sa utos ni Doña Imelda, kumuha ako ng kopya dahil alam kong darating ang araw na hahanapin mo ang katotohanan. Si Liway. Siya ay tunay na Montemayor. Siya ay dugo at laman mo. Nanginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuksan ang papel. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat numero, ang bawat salitang probability of paternity, 79.9% ay tila isang hatol na nagsasabing siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Ang kanyang hininga ay naging kapos. Ang hangin sa paligid ay tila nauubos. Ang dumi ng kanyang sariling pagkatao ay biglang naging malinaw sa kanyang paningin. Tinalikuran niya ang tanging babaeng nagmahal sa kanya ng tapat at itinapon niya ang sarili niyang anak dahil sa isang kasinungalingang binuo ng sarili niyang ina. Patawad, tala, patawad. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo at nakabalik sa kanyang sasakyan. Pagdating niya sa mansyon, hindi siya dumiretso sa kanyang silid. Sa halip, pumunta siya sa isang maliit na storage room sa dulo ng bahay, ang silid, kung saan itinabi ang ilang gamit ni Tala na hindi na isama sa pagtapon noon. Doon, sa ilalim ng mga lumang kahon, nakita niya ang isang maliit na unan na kulay asul. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang unan at inilapit sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 5 taon, nananatili pa rin doon ang napakahinang amoy ng sampagita at ulan, ang amoy ni Tala. Niyakap niya ang unan ng napakahigpit. Tila ba kung gagawin niya ito ay maibabalik niya ang sandaling hinayaan niyang kaladkarin palabas ng bahay ang kanyang asawa. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na pag-iyak na pilit niyang ikinukubli sa kanyang mga palad. Ang bawat luhang pumatak sa unan ay tanda ng isang pagsisising huli na. Bakit ako naging ganito kahina? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa maduming salamin ng silid. Bakit hinayaan kong ang takot sa aking ina ang pumatay sa aking pamilya? Ngunit ang kanyang pagdadalamhati ay naputol nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Is ito si Mr. Rafael Montemayor? Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. May naganap pong aksidente sa malapit sa construction site ng Future City. Isang bata ang nasugatan. Nakita po namin ang inyong business card sa bag ng babaeng kasama niya na himalang nawalan din ng malay. Ang puso ni Rafael ay tila tumigil sa pagtibok. Sino? Sinong bata? Hindi po namin alam ang pangalan, pero ang babaeng kasama niya. Ang sabi ng mga nakakita, siya ang arkitektong si Lirio. Ang mundo ni Rafael ay muling yanig. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, hindi pinansin ang tawag ni Doña Imelda mula sa hagdan. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng kanyang sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa kanyang isip, isa lang ang panalangin. Huwag ngayon.
Huwag mo silang kunin sa akin. Ngayong alam ko na ang katotohanan. Ngunit sa likod ng aksidenteng ito, may isang lihim na hindi pa nabubunyag. Nasaan ang tunay na blueprints na ninakaw ni Doña Imelda kay Tala noon? At sino ang may pakana ng aksidenteng ito na tila sadyang ginawa para ilabas si Tala sa kanyang pinagtataguan? Huwag mong dungisan ang balat ng aking anak ng iyong mga kamay na puno ng dugo at kasinungalingan. Doña Imelda, tapos na ang panahon na ikaw ang nagdidikta kung sino ang dapat mabuhay at kung sino ang dapat mamatay. Ang boses ni Tala ay hindi sumigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang nakikinig. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, kung saan ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng takot, nakatayo si Tala sa harap ng pinto ng intensive care unit. Ang kanyang damit ay may mga bahid ng dugo mula sa naganap na aksidente. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na 5 taon niyang kinimkim. Sa harap niya nakatayo si Doña Imelda na tila isang reynang nawalan ng trono. Sa tabi nito ay si Rafael na ang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa babaeng akala niya ay isang estranghero. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay at tinanggal ang suot na dark glasses. Ang bawat galaw niya ay tila isang mabagal na eksena sa isang pelikula. Nang tuluyan niyang ipakita ang kanyang mukha, ang mukhang pilit nilang binura sa kanilang alaala ay tila isang dambuhalang lindol ang yumanig sa pagitan nila. Tala, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Rafael. Ang kanyang tuhod ay tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa malamig na tile ng ospital. Tala, ikaw nga, ikaw ang arkitektong si Lirio. Ikaw ang nanay ng batang nasa loob. Ako nga, Rafael. Malamig na tugon ni Tala. Ang basura na itinapon niyo sa gitna ng bagyo ay bumalik bilang ang babaeng magpapabagsak sa inyong lahat. Hindi ako si Lirio para lamang sa sining. Ako si Lirio dahil kailangan kong maging matatag upang protektahan ang anak ko mula sa mga halimaw na katulad niyo. Ito ang kanyang golden moment. Sinubukan ni Doña Imelda na humakbang palapit sa bintana ng ICU upang tingnan ang bata. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Tala. Ang kanyang braso ay naging isang pader na hindi kayang tibagin. Hinawakan ni Tala ang braso ng matanda ng napakahigpit, sapat na upang maramdaman nito ang bawat hibla ng galit na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Huwag mong susubukan, Imelda, bulong ni Tala. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa matanda. Ang batang yan ay wala nang kinalaman sa inyo. Pinirmahan niyo ang divorce papers, itinanggi niyo ang kanyang dugo at pinalayas niyo kami. Ngayon, siya ay sa akin lang. Ako ang bumuhay sa kanya habang ang asawa ko ay busy sa pagiging duwag sa ilalim ng saya mo. You can't do this! Nanginginig na sigaw ni Doña Imelda. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Kahit anong mangyari, Montemayor pa rin ang batang yan. May karapatan kami. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Tala. Karapatan? Nakalimutan mo na ba ang pekeng DNA test na ginawa mo? Sa papel na yon, hindi siya Montemayor. At gagamitin ko ang papel na yon para matiyak na hindi mo na siya kailanman mahahawakan pa. Ikaw ang gumawa ng bitag na kinalalagyan niyo ngayon. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Rafael. Sinusubukang hawakan ng kamay ni Tala. Tala, please. Let me help. Gagawin ko ang lahat. I know the truth now. Alam ko ng anak ko si Liway. Patawarin mo ako. Iniwas ni Tala ang kanyang kamay na tila ba ang haplos ni Rafael ay isang maruming bagay. Ang tawad ay ibinibigay sa mga nagkakamali, Rafael. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Ito ay pagtatraidor. Hindi mo ako pinili noon, kaya huwag mong asahan na pipiliin kita ngayon.
Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. Ang lahat ay natahimik. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Rafael ay tila naging isang mabigat na pasanin sa hangin. Stable na ang bata, wika ng doktor. Pero kailangan nating mag-ingat. Miss Lirio, maaari ka nang pumasok. Tumingin si Tala sa dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at puot. Makinig kayong mabuti. Ang mansyon na tinitirhan nyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo, lahat iyon ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Binili ko ang lahat ng utang nyo sa bangko. Mula sa sandaling ito, wala na kayong pag-aari kundi ang mga damit na suot nyo. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, isang malakas na tunog ng pagtakbo ng mga sapatos ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Si Sienna na may dalang mga pulis at isang dokumento na tila isang warrant. Hindi pa tapos ang laban, Tala. Sigaw ni Sienna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung hindi ka namin mapapabagsak sa pera, mapapabagsak ka namin sa batas. May ebidensya ako na ikaw ang nag-utos ng pagnanakaw ng blueprints ng Future City. Sino ang tunay na nagsasabi ng totoo? At magagawa bang baligtarin ni Sienna ang sitwasyon gamit ang isang panibagong kasinungalingan? Ang batas ng tao ay maaring mabili ng ginto, ngunit ang batas ng tadhana ay hindi kailanman nagkakamali sa oras ng paniningil. Ang pasilyo ng ospital na dati ay tahimik ay naging entablado ng isang kaguluhan na tila hinugot mula sa isang pelikula. Nakatayo si Sienna sa gitna. Ang kanyang daliri ay nakaturo kay Tala, habang ang dalawang pulis sa kanyang likuran ay handa ng kumilos. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanirang ngiti. Isang ngiti ng isang taong akala ay nakuha na ang huling alas. Arestuhin niyo ang babaeng yan. Sigaw ni Sienna, ang kanyang boses ay pumapaos sa galit. Siya ang nagnakaw ng blueprints ng Future City mula sa aming kumpanya. May mga saksi ako at may mga dokumento akong magpapatunay na ang disenyong ipinagmamalaki niya ay pag-aari ng mga Montemayor. Tumingin si Tala sa mga pulis pagkatapos ay kay Sienna. Wala siyang bakas ng takot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Sienna. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagbabantay sa huling sandali ng kalaban. Sigurado ka ba sa iyong mga paratang, Sienna? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado na tila ba nag-uusap lamang sila tungkol sa lagay ng panahon. Dahil sa pagkakaalam ko, ang mga blueprints na tinutukoy mo ay ang mga disenyong ninakaw ni Doña Imelda mula sa tatay ko 20 taon na ang nakalilipas. At ang disenyong isinumite mo para sa bidding, iyon ang disenyong sadyang iniwan ko sa aking lumang opisina para makuha mo. Isang disenyong may malaking lamat sa istruktura. Bago pa makasagot si Sienna, lumabas si Gabo mula sa kanto ng pasilyo. May dalang isang makapal na folder at isang tablet na nagpapakita ng mga video footage. Officers, pasensya na sa abala. Wika ni Gabo sa mga pulis. Ngunit ang warrant na hawak niyo ay base sa maling impormasyon. Sa katunayan, narito ang tunay na warrant at hindi ito para kay Miss Tala. Iniharap ni Gabo ang tablet kay Doña Imelda at Sienna. Doon, malinaw na nakita ang video footage ni Sienna na pumasok sa isang lihim na vault at kumukuha ng mga pera, pati na rin ang mga dokumento ng kanyang mga offshore accounts kung saan niya inilipat ang bilyon-bilyong pondo ng Montemayor Group. Sienna Lopez, wika ng isa pang opisyal na kararating lang. Inaaresto ka sa kasong estafa at qualified theft. At Doña Imelda Montemayor, kailangan niyo ring sumama sa presinto para sa investigasyon tungkol sa falsification of documents at sabotan sa pagnanakaw ng intellectual property. Ang mukha ni Sienna ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot habang nararamdaman ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila isang huling tuldok sa kanyang maluhong buhay. Rafael, tulungan mo ako. Rafael, mahal mo ako. 'Di ba? Pagmamakaawa ni Sienna
habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Tala, hindi tumitingin sa babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak. Ito ang kanyang golden moment. Pinanood ni Tala si Doña Imelda habang dahan-dahang tinatanggal ng mga pulis ang mamahaling perlas sa leeg nito bilang bahagi ng protocol. Ang matandang babae na dati ay hindi naglalakad nang walang mga katulong na nakabuntot, ngayon ay mag-isang kinakaladkad sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Nakita ni Tala ang isang pirasong alahas na nalaglag sa sahig, isang brilyanteng hikaw. Dahan-dahan itong pinulot ni Tala at inilagay sa palad ng matanda. Ang ginto ay hindi nakakapagtakip ng baho ng budhi, Imelda. Bulong ni Tala. Isama mo yan sa selda. Iyan na lang ang tanging alaala ng imperyong winasak mo dahil sa iyong kasakiman. Matapos ang 3 araw, ang mansyon ng mga Montemayor ay tuluyan ng nasequester. Nakatayo si Tala sa tapat ng malaking gate habang pinapanood ang mga truck na naglalabas ng mga gamit. Nakita niya sina Rafael at Doña Imelda na lumalabas ng bahay, tanging mga maleta na lamang ang dala. Wala nang mamahaling sasakyan, wala nang mga bodyguard. Napaupo si Doña Imelda sa gilid ng kalsada, sa mismong lugar kung saan pinalaya si Tala noon. Ang kanyang mga kamay na hindi pa nakahawak ng sabon panlaba, ngayon ay kailangang magbuhat ng sariling gamit. Nakita siya ni Tala na pilit na binubuksan ng isang bote ng tubig, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Ito ang karma sa pinakamasakit na anyo nito. Ang maging isang taong minaliit mo noon. Lumapit si Rafael kay Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng pasakit. Wala na kaming mapupuntahan, Tala. Nawala na ang lahat. Ang tanging hiling ko na lang ay mapatawad mo ako. Kahit para na lang kay Liway. Tiningnan ni Tala ang kanyang dating asawa. Ang galit na dati ay parang nagbabagang apoy. Sa kanyang dibdib ay unti-unting naging isang malamig na abo. Ngunit ang sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil lang sa nawalan ka ng pera, Rafael. Tugon ni Tala. Ito ay pinaghihirapan. Sa ngayon, ang tanging maibibigay ko sa inyo ay ang pagkakataong mabuhay sa mundo ng mga basura na dati niyong kinasusuklaman. Tingnan natin kung gaano kayo katagal tatagal doon. Cliffhanger. Habang paalis si Tala, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa likod ng isang puno, malapit sa mansyon, isang lalaking may hawak na kamera at may kausap sa telepono. Nakuha ko na ang lahat ng kuha, wika ng lalaki. Handa na ang publiko para sa susunod na pasabog tungkol sa tunay na ama ni Liway. Mayroon pa bang lihim na pilit itinatago si Tala? At sino ang taong ito na tila balak sirain ang kanyang bagong simulang kapayapaan? Hindi sapat ang salitang patawad para idikit ang mga piraso ng pusong dinurog mo sa harap ng maraming tao, Rafael. Ang tiwala ay parang isang kristal na baso. Kahit anong galing ng pagkakadikit, ang mga lamat ay mananatili at magpapaalala sa sakit ng pagkabasag. Nakatayo sina Tala at Rafael sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang malungkot na oyayi, isang paulit-ulit na himig na sumasalamin sa hindi matapos-tapos na dusa sa kanilang pagitan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at lamig, humahaplos sa buhok ni Tala na malayang nililipad ng hangin. Dito sa lugar na ito, malayo sa ingay ng syudad at sa laso ng mga Montemayor, sinubukan ni Rafael na harapin ang babaeng tinalikuran niya noon. Nakatayo siya ng may ilang dipa ang layo. Tila natatakot na ang kanyang presensya ay muling magdala ng bagyo sa payapang buhay ni Tala. Alam ko, Tala. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano.
Ang boses ni Rafael ay basag, humahalo sa ihip ng hangin. Pero gabi-gabi, ang mukha niyo ni Liway ang nakikita ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang sampal. Nagpapaalala na buhay ako dahil sa isang kasinungalingan habang ikaw ay nagdurusa sa gitna ng hirap. Di humarap si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig para sa lalaking ito, ngayon ay tila isang malalim na dagat. Tahimik ngunit puno ng mga nakatagong panganib. Hindi lang ako ang nagdusa, Rafael. Si Liway, ang anak mo. Muntik na siyang mamatay dahil wala kaming pambili ng gamot. Noong mga sandaling iyon, nasaan ka? Nasaan ang tatay na dapat ay nagpoprotekta sa kanya? Ito ang kanyang golden moment. Inilabas ni Tala mula sa kanyang bag ang isang piraso ng papel. Isang drawing ni Liway. Sa larawan may 3 taong nakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bituin. Isang babae, isang bata, at isang lalaking may malabo ang mukha. Ito ang iginuhit ni Liway noong isang gabi. Bulong ni Tala, ang kanyang boses ay nangangatal sa pinipigil na emosyon. Tinanong niya ako kung nasaan ang daddy niya. Sabi ko, ang daddy niya ay isang bituin na masyadong malayo para maabot. Dahil mas madaling tanggapin ang isang bituing malayo kaysa sa isang tatay na buhay pero piniling mabulag sa katotohanan. Napayuko si Rafael, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang konsensya. Ang sakit ng pagkawala ng yaman ay walang-wala kumpara sa sakit na malaman na ikaw ang naging kontrabida sa buhay ng sarili mong anak. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, Tala. Pagmamakaawa ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit, ngunit huminto rin nang makita ang pag-atras ni Tala. Hayaan mo akong bumawi kay Liway. Hindi bilang asawa mo, kung hindi yun ang gusto mo, kundi bilang isang ama na gustong ituwid ang kanyang pagkakamali. Ang pagkakataon ay hindi hinihingi, Rafael. Ito ay kusang dumarating kapag ang sugat ay hilom na. Tugon ni Tala habang pinagmamasdan ang huling silay ng araw. Sa ngayon, ang sugat ko ay sariwa pa. At ang katotohanan tungkol sa iyong ina, hinding-hindi ko yon makakalimutan. Ngunit ang katahimikan ng dalampasigan ay binulabog ng isang tunog ng mabilis na pagtakbo sa buhangin. Isang bata ang sumisigaw mula sa malayo. Mami! Mami! Si Liway iyon, tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ngunit sa likod ng bata, may isang itim na sasakyang mabilis na huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at isang uri ng kabaliwan na dulot ng pagkawala ng lahat. May hawak siyang isang matalas na bagay, isang piraso ng basag na bote na tila balak niyang itarak sa kahit kanino. Ikaw ang sumira sa buhay ko, Tala. Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang hayop na nasusukol. Dahil sa'yo, naging pulubi ako. Kung hindi ako magkakaroon ng marangyang buhay, sisiguraduhin kong wala ka ring buhay na babalikan. Mabilis na tumakbo ang matanda patungo kay Tala. Ngunit sa gitna ng panganib, isang mabilis na kilos ang naganap. Cliffhanger. Isang malakas na sigaw ang namayani sa buong dalampasigan. Isang katawan ang bumagsak sa buhangin habang ang dumi ng nakaraan ay humalo sa kaputian ng dalampasigan. Sino ang nasugatan? At ito na ba ang huling kabanata ng madugong kasaysayan ng mga Montemayor? Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang saktan ang iyong kaaway, kundi sa kung paano mo kayang itayo ang iyong sarili mula sa pagkakalugmok ng walang dala kundi ang iyong dangal. Ang matalim na dulo ng basag na bote ay hindi tumama sa balat ni Tala. Sa isang kisap mata, bago pa man madungisan ng puot ni Doña Imelda, ang puting suot ng arkitekto, isang katawan ng humarang, ang tunog ng pagkunit ng tela, at ang marang pagdaing ng sakit ay pumunit sa katahimikan ng dalampasigan, si Rafael.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nag-atubili. Hindi siya nagtago sa anino ng kanyang ina. Hinarang niya ang bisig upang saluhin ang saksak na para sana kay Tala. Ang kanyang dugo ay dahan-dahang pumatak sa maputing buhangin. Kulay rosas sa ilalim ng huling sinag ng araw. Tama na. Ang boses ni Rafael ay mahina. Puno ng pagod na tila pasan ang sandaigdigan. Kinuha mo na ang lahat sa kanya. Huwag mo nang kunin ang huling pagkakataon ko na maging isang lalaki. Ang basag na bote ay nalaglag mula sa nanginginig na mga kamay ni Doña Imelda. Ang matanda ay napaluhod. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkalito habang papalapit ang mga pulis na tinawag ni Gabo. Ang tunog ng mga yabag sa buhangin at ang boses ng awtoridad na nagbabasa ng kanyang mga karapatan ay tila isang malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Tuluyan nang bumigay ang kanyang isip. Ang dati ay reyna ng mga Montemayor ay ngayon ay isang babaeng bumubulong sa hangin. Pilit na binibilang ang mga gintong wala na. Sa kanyang mga kamay, dinala si Rafael sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang ospital ng pighati. Habang nakahiga ang lalaki sa puting kama, nakaupo si Tala sa kanyang tabi. Hindi bilang isang asawang nagmamahal, kundi bilang isang babaeng nakahanap na ng kapayapaan. Bakit mo ginawa yon, Rafael? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa benda sa braso ng lalaki. Dahil iyon ang nararapat, sagot ni Rafael, pilit nang ngumingiti sa gitna ng hapdi. Hindi sapat ang isang sugat para bayaran ang 5 taon mong pagdurusa, pero sana kahit paano ay makita mo na hindi na ako ang Rafael na iniwan mo sa ospital noon. Ito ang kanyang golden moment. Pumasok si Liway sa silid, bitbit ang isang maliit na bulaklak na pinitas mula sa hardin ng ospital. Dahan-dahan itong inilagay ng bata sa ibabaw ng kamay ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng mag-ama ay nagtagpo. Walang salita. Tanging ang init ng maliliit na daliri ni Liway na nakapatong sa malaking palad ni Rafael ang nagsilbing tulay. Nakita ni Tala ang pagdaloy ng luha sa pisngi ni Rafael. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang taong nagsisimula ng matutong magmahal muli. Lumipas ang mga buwan. Ang proyektong Future City ay hindi lamang naging isang koleksyon ng mga gusali. Itinatag ni Tala ang Lirio Home for Architects, isang pundasyon para sa mga batang galing sa hirap na may pangarap na magdisenyo ng mundo. Ang bawat pader na itinayo niya ay may kaluluwa. Bawat sulok ay may kwento ng pag-asa. Isang hapon, habang nakatayo si Tala sa rooftop ng pinakamataas na gusali sa Future City, pinanood niya ang pagsikat ng araw sa silangan. Ang tanawin ng tondo mula sa malayo ay hindi na mukhang marumi. Ito ay mukhang isang dagat ng mga pangarap na naghihintay na mabigyang anyo. Lumapit si Rafael, bitbit ang 2 tasa ng kape. Hindi na siya ang CEO ng isang malaking imperyo, kundi isang simpleng empleyado sa pundasyon ni Tala. Pilit na nagtatrabaho mula sa ibaba upang patunayan ang kanyang pagbabago. Ang ganda ng view, di ba? Wika ni Rafael, nananatili ang distansya bilang tanda ng respeto sa mga hangganang itinakda ni Tala. Oo, sagot ni Tala. Humihigop ng kape habang ninanamnam ang amoy ng umaga. Dahil sa wakas, nakikita ko na ang ganda ng mundo nang walang halong takot. Mapapatawad mo ba ako balang araw, Tala? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pag-asa, ngunit handa ring tanggapin ang anumang sagot. Tumingin si Tala sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi isang destinasyon, Rafael. Ito ay isang paglalakbay. At sa ngayon, masaya ako na kasama kitang naglalakad. Kahit pa may distansya sa pagitan natin. Ang cliffhanger. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang ngiting kasing liwanag ng araw na sumisikat. Hawak niya ang kamay ni Liway na lumapit sa kanyang tabi. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na eskinita, kundi isang malawak na kalsadang puno ng posibilidad.
Ngunit habang sila ay nakatayo doon, isang pamilyar na tunog ng isang sasakyan ang huminto sa ibaba at isang mukha mula sa nakaraan ni Gabo ang lumabas. Mayroon pa bang hindi natatapos na kwento? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga putik ng nakaraan. Ang hangin sa hapon na ito ay hindi na kasing bigat ng dati. May dala itong amoy ng bagong pinturang pader at ang halimuyak ng mga namumukadkad na liryo sa hardin ng bagong community center sa gitna ng tondo. Ang gusaling ito, na may modernong disenyo ngunit may pusong makamasa, ay ang pinakabagong obra ni Tala, isang lugar kung saan ang mga pangarap ay hindi na kailangang mamatay dahil lamang sa kahirapan. Nakatayo si Tala sa gitna ng bulwagan. Pinagmamasdan ang mga batang masayang nagtatakbuhan. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila isang banal na musika na nagpapahilom sa huling bahagi ng kanyang mga sugat. Wala na ang kanyang puting suit. Suot niya ang isang simpleng barong na gawa sa hinabing tela, sumasalamin sa kanyang pagbabalik sa kanyang pinagmulan ng may dangal. "Mommy! Mommy! Look! Daddy helped me draw a big star." Ang boses ni Liway ay pumuno sa silid. Lumapit ang bata, bit-bit ang isang pirasong papel, at sa likod nito ay si Rafael. Ang lalaki ay mukhang mas payapa na ngayon. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dilim ng pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt ng foundation. Ang kanyang mga braso ay may bakas pa rin ng peklat mula sa saksak noon. Isang peklat na ipinagmamalaki niya ngayon bilang tanda ng kanyang paninindigan. Ito ang kanyang golden moment. Pinanood ni Tala kung paano binuhat ni Rafael si Liway at hinalikan sa pisngi. Ang salitang daddy na lumalabas sa bibig ng bata ay hindi na nagdadala ng hapdi sa puso ni Tala. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa kanya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, kundi ang pagtanggap na ang bawat pagkakamali ay bahagi ng pagbuo ng isang mas matatag na pundasyon. "Handa na ang lahat sa labas, Tala," wika ni Rafael habang dahan-dahang ibinibaba si Liway. Ang mga tao ay naghihintay na para sa pagpapasinaya. Gusto nilang marinig ang arkitekto na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. "Salamat, Rafael," tugon ni Tala. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang distansya sa pagitan nila ay naroon pa rin, ngunit ito ay isang distansyang puno ng respeto at unti-unting pagbuo ng bagong pagkakaibigan. Sa isang sulok ng lungsod, sa loob ng isang tahimik na pasilidad, nakaupo si Doña Imelda sa isang wheelchair. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pilit na kinakausap ang kanyang sariling refleksyon. Sa kanyang isip, siya pa rin ang reyna ng mga Montemayor, nag-uutos sa mga katulong na wala naman doon. Ang kanyang karma ay ang mabuhay sa isang mundong gawa sa ilusyon, habang ang katotohanan ng kanyang kalupitan ay nananatiling nakabaon sa limot ng mga taong pinili ng magpatuloy sa buhay. Si Sienna naman, sa loob ng malamig na rehas, ay natututong bilangin ang mga araw na tanging anino lamang ng kanyang nakaraang luho ang kasama. Nang lumabas si Tala sa entablado, ang tunog ng masigabong palakpakan ay tila isang dambuhalang alon na yumakap sa kanya. Tumingala siya sa langit kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula nang magpakita sa gitna ng papalubog na araw. "Ang bawat isa sa inyo ay isang bituin." Simula ni Tala, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng tondo. "Maari tayong itapon sa putikan, maari tayong tapakan at hiyain. Ngunit tandaan ninyo, ang putik ay hindi kayang patayin ang ningning ng isang bituin. Ito ay nagiging pataba lamang upang tayo ay muling sumibol ng mas matatag at mas maganda." Ang kwento ni Tala ay nagtatapos hindi sa isang marangyang kasalan o sa pagbawi ng mga alahas. Nagtatapos ito sa isang tahimik na gabi habang hawak niya ang kamay ni Liway at naglalakad pauwi sa isang tahanang puno ng tunay na pag-ibig.
Ang kanyang puso ay ganap ng malaya. Ang ngoyo sa putikan ay naging isang maningning na liwanag na magsisilbing gabay sa lahat ng mga babaeng minsang inakala na ang kanilang mundo ay gumuho na. Nahanap na ba ni Tala ang ganap na kapayapaan? Oo, dahil natutunan niyang ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay ang pagpapakita sa mundo na kaya mong maging masaya, mapagmahal, at buo sa kabila ng lahat ng pagtatangka nilang durugin ka. Sa huling sulyap sa langit, ang bituin ni Tala ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang ginto sa mundo. At ang liwanag na yon ang magsisilbing saksi na pagkatapos ng bawat madilim na gabi, palaging may pag-asa sa bawat bukang liwayway. Mga minamahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang paglalakbay ni Tala, ngunit ang kanyang kwento ay mananatili sa ating mga puso bilang isang paalala ng ating sariling lakas. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagtitiyagang samahan ako mula sa unang patak ng ulan sa ospital hanggang sa huling sikat ng araw sa Future City. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, lalo na ang mga sandali ng matinding pighati ni Tala sa gitna ng tondo, ramdam ko rin ang bawat kirot at bawat patak ng luha na tila ba ako mismo ang nakaranas ng kanyang pasakit. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga piraso ng katotohanang nakikita natin sa ating paligid. Mga kwento ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa kabila ng mga mapanghusgang mata ng mundo. Ang buhay natin ay parang isang maliit na binhi sa ilalim ng makapal na putik. Kailangan nating dumaan sa bigat at dilim, ngunit sa huli, ang bawat pagsubok ay nagiging pataba lamang upang tayo ay sumibol ng mas matatag at mas maganda. Ang mensahe ng kwentong ito ay simple. Huwag hayaang ang galit ang magdikta ng inyong kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ay ang mahanap ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga isipan na maaari nating pag-usapan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang ginawang pagbabago at sakripisyo ni Rafael upang makuha ang ganap na kapatawaran ni Tala? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang buksan muli ang inyong puso sa taong minsang naging mitya ng inyong pagkawasak? Sana ay naging makabuluhan ang inyong oras sa pakikinig sa aming munting handog. Kung ang kwento ni Tala ay nag-iwan ng bakas sa inyong damdamin, huwag po sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa aming comment section. Ang inyong mga komento ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong may kaluluwa. I-share nyo rin po ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maghatid tayo ng pag-asa sa iba. Huwag ding kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating mga paglalakbay. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.